Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Mami Ling. So, for today's video, mag-chika-chika lang tayo guys. Kasi about ito sa pag-uwi ko dito sa Mindanao na hindi ko kasama yung husband ko. Yeah, so, yeah, para malaman ninyo kung anong dahilan, charot. Ito, anyway. Kasi may nag-comment na ganun, ganyan. Parang na sa sinabi ko din na parang basta. So gusto ko lang din mag-explain. So ayan guys, kumusta kayo lahat dyan? Sa inyo, si Mamiling sobrang haggard kasi simula na dito kami guys, sobrang init din. Lagi ako, hindi, same doon sa Cebu kasi nasa building lang kami, sa loob lang ba, hindi ako mainitan. So yung mga malisma ko lumabas guys, so nag-itim-itim na. Yun. So focus tayo sa chika. So, una guys, wala pa kaming kasal. Hindi pa kami nakasal. Yeah. So, plano ko na talaga na sa birthday ko at uuwi talaga ako sa December. Yeah, kasi first birthday din sa anak ni Batanggala, Brother June. Then, binyag din. So, yun talaga yung plano ko na umuwi. Then, ako talaga yung nagdesisyon guys na kami ng Lilian ang umuwi. Yeah, so para family bonding. So family ko naman siya. Syempre siya yung first family ko, 'di ba? Then secondary lang yung family ko dito sa Mindanao. So una din is naisipan ko ba para hindi kami kasi all the time naman kami nagsama doon sa Cebu. Para hindi kami tawag yun guys, yung mapulan sa Tagalog is para magsawa. Ganun ba guys? Hindi naman sa ano. Yun lang yung nasa isip ko rin. Baka needs din sa husband ko na mapag-isa kahit weeks, ganun ba, weeks lang, kasi I'm sure hindi siya nasanay na may anak. So baka na ano din siya ni Lian kasi sobrang maingay si Lian, alam niyo, sobrang kulit. Ganun bang yun yung naisip ko. Then ako din dito sa family ko, para easy to kung guys ba, kung anong, kasi may umuwi ako, may mga rason din na kailangan ko umuwi kasi yung mga taong umutang sa akin before, kailangan kong i-settle, ganun ba guys. So then hindi ko siya maiwan siya dito sa bahay. Then also guys, magtagal kami dito, pang 2 weeks kami dito sa Mindanao. Then alam ko talaga na tulog ang pinaka-importante sa kanya. So dito sa bahay ng kapatid ko, imposible yan na makatulog siya ng mahimbing or kasi sobrang ingay talaga dito, lalo na malapit sa kalsada. Then 3 AM magtugtugaok na yung mga yung rooster. Then yung aso kasi may aso ang kapatid ko dito. Then also yung mga bata, yung mga pamangkins ko, dami talaga guys. So kapag magbanding dito, parang nabagyuhan yung bahay. Grabe, sobrang ingay talaga. So I'm sure hindi talaga siya makatulog ng maayos dito. Yeah. Pwede naman mag-check-in ganun, pero gusto ko din na mabanding sa family, 'di ba? Kasi malayo kung mag-check-in, malayo pa, kailangan pang travel. So yun yung naisipan ko. So okay lang siguro kung 2 days lang kami, 2 nights lang, para makaya lang niya ganyan. So syempre pag sabi ko sa kanya na ako lang sila na uwi, na sad siya, bakit explain ko sa kanya ganito ganyan. It's okay kasi lagi naman tayong nagsama. Then after sa vacation ko, magsama naman kami, ganun ba? So, ako sila yan, family na talaga niya. Yun yung naisipan ko guys, hindi sa ganun yung mga ibang inisip na mali yung inisip nyo. Siyempre, iniisip ko naman yun na mag-isa siya doon, then ma-miss niya kami. Yeah. Then, una guys, nakapunta naman siya dito sa Mindanao. Na-meet na niya yung family ko. Yeah. Yung March kami nagkakilala, parang end of March, then April, then May. Birthday ni Lian. Yeah, dinala ko siya dito sa family ko. Na-meet niya lahat ng family ko. Except sa bunso namin kasi nasa Dumaguete. So, kaya nga, plano namin na mag-vacation doon sa Dumaguete next year para ma-meet niya din yung bunso namin. Yeah. So, na-meet na niya lahat ng family ko. Napakilala ko na siya dito. Yung mama ko, papa ko, ganun. Yung kapatid ko, mga kapitbahay ko. Yung relatives ko kasi birthday yun ni Lian, andun siya. So, yeah, hindi ko siya sabi na iba pa, kinahiya ko, ganun kasi ganun. Hindi guys,
before pa, hindi ka pa kami kasal May, month of May. Pinakilala ko na siya sa buong pamilya ko. Yeah. Kaya, sa sinabi ko na iwan after kasal, joke lang, ano lang yun guys, aba, sa husband ko, wala naman yun, alam niya naman yung totoo. So, hindi naman siya, ma-offend siya, ganun. Hindi naman siya tamang pakinggan, pero sa amin, at alam ko naman sa husband ko, wala lang yan sa kanya, kasi alam niyo naman yun, nag-joke ako, ganun ba guys. Syempre, asawa ko na yun. May respeto din ako sa kanya, then, basta ako yung nagdesisyon na ako lang uwi guys. Then, alam yun, naawa naman ako sa kanya, kasi, sabi niya na miss niya talaga kami ni Liam, of course, kasi almost 9 months, siguro kami nagsasama doon, then, yung banding nila ni Lian, ganun ba guys? Yung sabi nga niya, yung ilang nights daw siyang hindi nakatulog guys, kasi nasanay siya talaga ba din. Pag makagising siya na mayroon daw, "Daddy, wake up. Today is today. Coffee time." Kasi si Lian ganun, every morning si Lian yan, parang alarm clock ko yung si Lian, kasi si Lian una yung gumising, din din sa door namin na coffee time. yun kasi yung banding nila, kasi yung husband ko kasi yung magpakain, asikaso kay Lian every morning. Yun yung banding nila. Sa coffee, then lutuan ni Dan ng bacon, magkumain sila sabay. So, then ako natulog. Ganun ba guys? So, parang narinig daw niya na, "Daddy, wake up." Yan guys, naiyak talaga siya, kasi pag nagising siya, pag tingin niya wala si Lian, ganun ba? Then, siyempre sa akin na, sanay na kasi siya na andun kami at si Lian. So, alam ko naman na, sabihin ko sa kanya, temporary lang, babalik naman kami ni Lian. Natakot din siya na hindi na kami babalik ni Lian, kasi nakita niya sa mga videos ko na kasama ko, family ko, masaya ako, ganun. Baka daw hindi din daw ako babalik doon sa Cebu. Sa kanyang inisip minsan, din siya ba, magnega, ganun. Sinabihan ko na wag siyang magnega, ganun, kasi before niga ako, and ayaw kong niga na partner, kasi baka maniga din ako ba. Ayaw yung toxic na relationship na, lalo na kasal na kami. So, ayan guys, uwi naman kami. Syempre, saan pa ba kami uwi ni Lian? Siya lang man yung primary family namin ni Lian. Yan, asawa ko na talaga siya, husband na. So, hindi na yung joke. So, yun lang guys, nag-explain din ako sa side sa akin ba. Yeah, then it's okay na antindahan ko din yun yung na-comments niyo, kasi yung dawi ako nagsalita na ganito, ganyan. Mali naman talaga, talaga siya. Hindi siya magandang pakinggan, lalo na asawa ko. Yeah, pasensya kayo guys. Naintindihan ko yung comments niyo. Basta guys, yun lang yung ko. Uwi naman kami after sa birthday. Meron akong tickets then kaming Lian. Sana walang bagyo para hindi ma-cancel flights, ma-extend. Gusto ko naman umuwi na doon sa Cebu, kasi yan, birthday niya kasi ngayong 17. So, kailangan makauwi talaga ako para sa birthday niya, andun kami ni Lian. Kaya kasi sa birthday ko, andito ako ba. Gusto na sana na kami mag-celebrate na sa birthday ko, kasama siya, pero andito ako. So, yan guys. Wala namang yung husband ko. So, yeah, tama kayo, sobrang bait niya. Parang walang ba guys. Baka daw, iwan daw ako, ganun, kasi nag-abusar ba yung hindi naman ako nag-abusar sa kanya guys. Yeah. Alam ko naman yung limitation, alam ko naman yung tama o mali. Yeah. Sometimes parang siguro too much na yung mga sinasabi ko na nakaka-offend or ganun. Sana naintindihan niya yun, then pasensya kayo guys. Basta honestly, ko naman siya. Pinakasalan ko na nga, 'di ba? Then so husband ko, mahal ko. Siya yung ko, at si Lian, kasi alam ko talaga kung paano niya minahal, alagaan, at yung na feel ko talaga yung gaan ng loob sa kanya guys, na comfortable ako at kami ni Lian. So siguro sa birthday ni mama, kasi next month birthday ni mama, mag-60 si mama sa January 18. Mag-60 siya, kailangan syempre yung 60 yung dahil dito sa Pinas, diba, mag-60 birthday, mag-big, talaga yun, celebration. So, pag-isipan namin yun, pagplanuhan namin, baka umuwi kami dito, kasi birthday ni mama, kahit 2 days lang, kasama ko na ang husband ko. Yan.
Kasi sabi niya talaga guys, na trauma talaga siya. Ayaw niya nang maranasan niya muli yung mag-isa daw siyang maiwan doon. Kasi na trauma talaga siya. Yeah, kasi na-miss talaga kami ni Lian. Kahit ano daw ang gagawin niya doon na ganoon, kasi hindi naman siya party boy. Yung magpunta sa club kasama with friends. Ano lang siya doon guys, mag-gym siya, mag-missing, mag-gym, then mag-pickleball, maglaro siyang pickleball kasama yung mga friends niya, iba din yung friends. Then kahit may sa kanya, nag-alok sa kanya na magpunta siya sa club, ganoon, sa bar, ayaw niya guys. Kasi may high standard siya ba? Yun ang sabi niya sa akin, ayaw niya ganyan. So, then church, kasi alam niyo naman siya, born again. Yeah, Christian siya. So, pasalamat naman ako kasi nagkaroon ako ng husband na ganyan. Yeah, very generous. Yeah, totoo yun guys. Sana lang ba, hindi lang magbago kasi syempre bago pa naman kaming kasal. So, baka in the long run, natin alam. Kaya, lang ako din ngayon is nag-go with the flow din ako. Yeah. Save for the, yun na guys. Para sa anak ko in the future, kung sakaling, hindi natin alam yung future, yung pangyayari, di ba? Basta hindi natin hawak. So, sa akin lang ngayon is, sinabihan ko naman siya na, talaga ako, faithful and loyal. Kahit sa mga previous relationship ko. Yun lang ang ko sa kanya, basta, yun, proud ako sa, ganun ako. Okay lang, mas okay pa ako yung lokohin, ganun, basta, hindi ako manloloko guys. Kaya faithful and loyal ako kahit saan man ako magpunta. Dati pa yan. Kaya sana yung trust niya, kasi may trust issues din siya guys ba, dahil sa previous niya, sa wife niya, sa mga exes niya. Kasi may mga exes din siya ba, part naman yan. May kanya-kanya naman kaming nakaraan. Ako nga may nakaraan, sa may nakaraan, pero hindi ako magselos, hindi ako sa nakaraan niya, kasi meron naman akong nakaraan. Yeah. Hindi din ako silosa guys kung walang sapat na kailangang silosan. Kasi meron din nagsabi na, nag-message talaga sa akin na mamiling, especially about kay G Sadal, ganon, kasi si G Sadal daring, ganon, baka daw din foreigner, ganon ba guys? Then, mga friends ko daw na babae, dapat iiwas daw yan sa husband ko. Guys, kahit iiwas ko man yun, kung magloko talaga yung husband natin, kung afam na yan, magbiga-biga talaga yan, yan guys. Kahit itali pa yan natin guys, kung magloko talaga yan sila, magloko talaga yan. Kaya sinabi ko, naman ako sa kanya may trust ako sa kanya ba. Kung sa kanya na, kasi naman natin, lalaki talaga, pero depende na yun kung matutukso, kasi lalo na naman siya, malapit siya kay God, yung God fearing siya guys. So kaya kampante ako, pero kung magloko siya, madala siya matukso siya din, wala akong magawa, di ba? So tatanggapin ko nga yun na nangyari. Total bata pa naman ako din. Basta importante hindi ako nagloko. Yun lang akin guys. Alam ko naman walang divorce dito sa Pinas. Then, maghirap ang So, okay lang. May anak na ako, si Lian din. Life, padayon. Na din sa buhay. Padayon sa Tagalog eh. Basta yun lang guys, maba na yung chika ko. Yun lang yung explain ko din sa kung bakit yung, kasi may nag-comments ba din, may nag-message din sa akin, gano'n, then meron din nagtanong. So, yun din ang nasagot ko. Yeah, malapit naman. Tomorrow. Yan, basta. Magsama naman kami habang buhay, kasi husband naman siya. Husband and wife naman kami. So, habang buhay naman yung pagsama namin. Pero sabi niya talaga, ayaw niya tayong maulit kasi na-trauma siya. Ako sabi, baka next year, kasi once a year naman ako umuwi dito sa Mindanao. Yung birthday ko, yun bang sinabi ko sa kanya. Baka next year, ayaw niya akong payagan na sumama talaga siya. O depende. Kasi kung ako yung hindi naman na bossy. Lang kami guys, pantay lang kami. Walang boss, pero yung sabi na, sino yung boss? Lian, si Mami. Mga lang namin yan guys, mga ba ng husband ko. Pero sa aming relationship, walang boss, walang amo, kahit yun si
Dan, yung husband ko na siya yung nag-finance, siya yung lahat nagsuporta sa amin, nagbigay pera, siya lahat. Ayun yung maging boss nga ganun. Dapat pantay lang daw kami. Ganun yung relationship, guys. Kahit sila yung may pera ganun, palamunin lang ako. Ayun yung mag-boss kasi siya yung gumawa ng pera. Kasi yung friend niya sabi niya, I'm the boss because I'm the one to make gold. Ayaw ko ng ganyang partner na ganyan. Dapat pantay lang. Kasi gusto ko naman magtrabaho pero ayaw naman akong patrabahoin. So, bahala na anong masabi ng iba na palamunin ako eh. Bakit pag hirapan ko pang sarili ko na ayaw ko patrabahoin ng husband ko, di ba? So, iwan na lang. Ayaw ko nang intindihin kung anong masabi ng mga iba, guys. Lalo na yung mga yung mga bashers ko. Kasi may masabi sa palamunin si Mamiling, tamad si Mamiling. Then sabi din sa inyo, may nagsabi din na sobrang tamad ko, then baka iwan ako niya guys, na-explain ko naman to before pa na every morning lang naman siya ni Lian, asikaso ni Lian, then sa breakfast namin kasi late kasi ako matulog, then kaya late din akong magising. Yun yung routine ko ba, guys. Then pag afternoon, minsan kain naman kami sa labas, then mag-grab, then sa dinner, ako naman yung magluto, lutuan ko naman siya ng mga pagkain niya. Hindi ko lang pinakita, hindi lang ako mag-vlog lagi na nagluto ako ng ganito, ganyan. Hindi, guys, kasi sabi ng iba, sobrang tamad ko daw, hindi ko magluto, ganun. Hindi naman, whole pangyayari sa buhay namin na, guys ba, na-vlog ko. So, yan lang, guys. Thanks for watching. God bless.